Meron tayong kasabihan, isuko mo na ang lahat, pero wag na wag mo isusuko ang bataan. Ang tanong, susuko kaya kami sa bataan? Sa video na ito, magra-rides kami ng may tig-isang motor papuntang bataan. Susubukan namin i-conquer ang takot ng dati kong OBR sa pagmamaneho ng motor. Guys, ganyan ang view dito sa Bataan. Tignan nyo, puro diretsong kalsada. At pagkatapos ng mahabang rides na ito, i-reward namin ang aming mga sarili ng magagandang tanawin na makikita mo sa Bataan. Nandyan ang Mount Samat. Kung ang Pilipinas ba ay hindi nasakop ng Espanyol, Hapon at Amerikano, mayaman kaya tayong bansa. At nandyan naman ang Las Casas. Hanggang saan kaya ang kaya naming sakupin sa Bataan? Sino kaya ang susuko? Gaano ba kaganda ang Bataan? Tara, samahan nyo kami sa aming rides/couple date ride patungong Bataan. Let's G na! Timer starts in 3, 2, 1. Guys, huwag kalimutang mag-comment, like, and subscribe. Let's go! Alright, what's up mga kamoto? Good morning sa inyo. Morning! So, welcome po sa ating Bataan ride. Yes! At ito yung first long ride ko. Yan, so nakita nyo, nag-countdown timer tayo kanina, no? Ang dami nagtatanong kapag nagre-ride kami, gano'n nyo katagal nakuha? Ilang oras kayo nag-motor? Kaya ngayon, orasan na natin. Simula ngayon, lahat ng mga ride natin, orasan natin. Nag-decide kami na sa bawat rides ay orasan na namin ang aming rides. Kasi ang dami talaga nagtatanong kung gaano ba katagal o gaano kabilis namin napuntahan ng isang lugar gamit ang aming motor. Nagbigay na din kami ng kanya-kanya naming estimate kung gaano namin katagal makukuha ang rides na ito. 4 hours kay Kamotocell, 4 hours 15 minutes naman ang sa akin. Ang timer ay nagsimula sa Andres Bonifacio Monument sa Caloocan. So, timer check, 32 minutes and 30 seconds. Hey, umalis kami ng bahay originally, 5 a.m. So, nag-start tayo muli ng ating timer doon sa monumento. Ganda na ng kalsada dito sa Marilao, oh. Ganda ng kalsada. Yes, at po tayo magbigayan. Dahil weekday kami bumiyahe at tanghali na din kami nakapag-take off. Ilang beses kami na traffic lalo na dito sa probinsya ng Bulacan. Napansin din namin na madaming kalsada ang inaayos dito. May mga nakapagsabi nga sa akin na ang probinsya daw ng Bulacan ay tinatawag nilang lubakan dahil sa mga lubak sa kalsada, lalo na sa boundary ng Bulacan at Pampanga. Welcome to Pampanga, guys! Ang layo na nararating mo. Uwi ka na. Pagdating naman sa Pampanga, halos wala na rin kaming naranasang traffic sa daan. Puro diretso na yung kalsada na aming nadaraanan. Puro palayan at taniman na din ang halos aming nakikita sa gilid ng kalsada. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa makita namin ang World War II Last Stand Memorial na ito ang senyales na kami ay nasa probinsya na ng Bataan. Ewan ko na lang kung mag-traffic pa rin dito. Ang dami ng kalsada. Grabe yung mga kalsada dito, guys. Dalawak. Oranit. Pakasolid naman. In 17 kilometers, tayo ay kakanan na. TikTok yun. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakapunta din. Ito, nakapunta ka na din, di ba? Pero alam mo bang yung Mount Samat na yan,
Nung nakita ko yung picture mo dyan, di ba dyan ka nag-picture nun? Field trip niya, field trip, company trip niya tayo eh. Yung kasama mo si na Ate Jade. Tapos nakita ko meron kang picture na pinost doon na nakataligod ka. Tapos, First picture mo na nakita ko? hindi. Ay, yung nagbigay ng hudyat na palagay ko single na to, pwede nang ligawan to. Ano? Pwede na? Pwede nang ligawan to, single na to. Ba't mo nasabi? Oh, napansin ko na yun, dati pa na parang nag-break kayo ng bawa mo. Parang ito na ba? Parang iba ako. Single ka na noon, August yun. Ano ka? Oo. Nagkinig mo sa Facebook memories mo, tignan mo. Nung nakita ko yung nag-post ka sa na parang ang caption, walking away. Ayun. Okay. Hanapin mo nga yung picture na yun. Naalala ko. Tapos magpipicture tayo ng ganyan. Naalala ko nga. Pero may ko yun. Oo. Tapos nagpopotrato. 32 minutes guys. Sarap ng mga kalsada dito. Dire-diretso lang. Guys, ganyan ang view dito sa Bataan. Tignan nyo. Puro diretsong kalsada. Napakalawak at dire-diretso lang ang kalsadahan dito sa Bataan. Magsasawa ka kakapiga kapag nandito ka sa kanilang kalsada. Kaya kapag nandito kayo, paalala lang bilang isang kamoto. Mag-ingat po tayo at sumunod sa kanilang speed limit. Tayo-dayo lamang sa kanilang lugar. Nakakaya naman kung makakaabala tayo sa lugar nila. Amen ba mga kamoto? Ayan na guys, kitang-kita na natin ang Mount Samat. Yeah! Ay mo yun, kasi na may cruise. Oo nga. Saan tayo papunta? Tuloy mo yun, ang thinking ako. Kita ko yung Patrick. Let's G Mount Samat. Bukas yung GoPro mo ah. Okay guys. Pakalawa na tayo dyan. Ah, saan ka? Nasaan ka? Oo. Zipline! Baka meron zipline dyan na pwede pati motor. Hey! Nasaan ka ba? Oh. Aaho na guys. Pakita namin sa inyo yung daanan dito. Ha? Oo naman. Sige, saktong takbo lang. Ayaw mo ah. Medyo matarik pala ito. Ay, nako. Gondo naman dito. Wow. Wow. Ganda. Ayan, ang pinupunta natin dito guys, yung mga ganyang kalalaking puno, tapos pagdating dun sa taas, sarado! Yeah! Hindi ka sarado. Hindi ko alam. Sana hindi. Trail map. Walang Zipline. Walang mga sasakyan. Tayo lang ako. Solong-solo natin ang Mount Samat, sasakupin natin. Tatakapin. Pagdating natin sa taas, atin ang Mount Samat. Oh, grabe naman itong letters. Tingnan mo. Sige lang, dahan-dahan lang. Tingnan mo, nag-banking ako. Mas bilisan mo pa, kaya mo na. Kaya na 50 yan. Ayun o. Yeah! At yun, medyo creepy yung dati. Creepy nga eh. Paano tayo? Uy, ba't safe ba dito ah? Ha? Safe ba dito? Oo! May mga tao. Ano to eh? Nakapag ano nga kayo eh, di ba? Nakapag filter nga kayo dito eh. Pero I mean, wala lang. Baka pumayang ka. Ipitsan. Alam lang mo nalong. Kaya naman. Yung... Yung pwede yung papaanahin mo. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, yung ginagawa ko. Oh, merong ano. Sabi ko. Stress ako dun, nandiyo ako dun. Naramdaman ko na yung mga hamog.
Parang solong-solo natin yung... Oo nga eh. Ayun o. Pero hindi kayo mga pitik dito. Ito yun ang creepy. Okay. Creepy ng pakiramdam. Oh, 365 meters na tayo above sea level. Oh, nilo ko. Sa kalsada ka lang kasi tumingin. Uy, ganito ng view sa kaliwa oh. Wow, taan natin. Nasa bundok na tayo. Ayun lang. Kaya ang creepy niya, wala tayong kasabay. So ibig sabihin, pagdating natin sa taas, tayo lang ang tao. Tapos ganito yung feels ng gloomy. Lawit sa tagahatan dyan. Babal tayo. Okay na, wala na, safe na. Put ang break ko mamaya sa pagod. Daan-daan lang naman yan. Kaya kukumpara mo doon sa Ango, no? Wala. Minor-minor ka lang dyan. Curve na naman. Sabi ko sige gusto mo. Ayun, may kasalubong ha, may kasalubong. Doon ka sa pinaka-outer lane. Okay na. Ayun, yes, Lord, meron kasama. Hey! Thank you, Lord! Ang Mount Samat National Shrine o tinatawag na Dambana ng Kagitingan ay isang national shrine na matatagpuan sa tuktok ng Mount Samat sa bayan ng Pilar, Bataan. Ito ay tinayo para alalahanin ang kagitingan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na nakipaglaban sa Japanese Imperial Army noong World War II. Guys, nandito na kami sa Mount Samat. Ito yung entrance dito. So, may babayaran lang na 50 pesos for general admission. Tapos, kanina, nakakalimutan kong patayin yung, yung timer natin. Siguro mga 10 minutes na. So, 4 hours, 10 minutes siguro nandito na kami. Ayun na, nag-shopping na. For security purposes, bawal magpalipad ng drone. Pwede, pero may permit. Yan, no? Habang maglalakad ka dito, ito yung mga view na makikita mo. Uy, kitang-kita yung Metro Manila. Ayun, no? Metro Manila. Dun, sa kabila. Pagkakit mo dun sa hagdan papunta dito sa taas, ito yung una mong makikita. Mga division eh. Ayun, no? Okay. Marmol. Binadgetan. Yun, merong line dito eh. Hindi kami pwedeng pumasok. Zoom nyo na lang. Zoom nyo na lang, tapos basahin nyo. Ano malaman nyo papasa? The Battle of Bataan. Patay ako sa history teacher ko nito. Sino ba? Teacher La Arnie yata yun. Sorry po. Yan, dito pala yung daan papunta dun sa taas. Kanina doon kami. Doon. So, dapat dito pala kayo sa kalsada. O, yun o. Upo muna tayo dito. Yun o, tapos ganyan yung view mo o. Ang Dambana ng Kagitingan ay merong memorial cross na nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng bundok Samat. Ang memorial cross na ito ay may taas na 312 feet at ito ang pangalawang pinakamataas na cross sa buong mundo. So dito guys, nakita namin ito. Ganda. So dito, makikita mo yung kung saan tayo dumaan kanina. Yung kalsada na yan, oh. Yan, yung kalsada na yan. Diyan tayo nanggaling kanina. Doon sa kabilang side, doon tayo papunta. Kita nga namin dito yung yung nuclear power plant. Ganda dito, solid. Ang lamig, solid. Makakapagpahinga ka ng maayos dito. Yun nga lang, medyo maglalakad ka. Pero kita nyo naman, establish yung trail. In fact, kalsada na siya. So, lahat yan, paakyat dun. So, kanina habang nagra-ride, may nabanggit kami yung picture niya dito sa Mount Samat ni OBR.
na kung saan nakita kong hudyat na pwede ko na siyang ligawan. Palagay ko dito yun eh. Naglalakad siya nun ng nakatalikod. Tapos caption niya, walking away. Walking away ba? Nakalimutan ko. Basta parang ganun. Eh alam ko nung panahon na yun, single na siya. Kaya chinat ko na. Yan, dyan yata yun. No? O, sige, maybe. Lakad ka. Maglakad ka lang. Pababa ba yun? Yun na guys, nadating na namin yung tuktok. At ito na yung itsura nung paanan nung cruise. Solid. Bawal na siyang akitin. Dati naalala ko nun sa picture ni Crisel na nakita ko. Nandun siya, nakahiga siya doon sa taas. Ayun o. Stig yung pinto o. Sayang, hindi natin pwedeng akitin. Ito yung pinakamagandang view dito guys. Kaya palagay ko, pero yung mga pagsakop sa atin ng mga ibang mga lahi, naka-contribute yun para sa magandang makulay. Makulay na history ng ating bansa. Kasi dahil doon sa iba't ibang kultura, napansin mo, mayroong mga Chinese influence, may mga Japanese influence, may mga American influence. Kaya mayaman ang kultura ng ating bansa. Pwede na rin. Pero ang tanong, ito ang tanong ko sa lahat viewers natin dyan. Kung ang Pilipinas ba ay hindi nasakop ng Espanyol, Hapon at Amerikano, mayaman kaya tayong bansa? Okay. Good question. Excellent question. Yun ang tanong dun. No? Kung tayo ba, yung Amerika na lang eh. Kung tayo ba hindi nasakop ng Amerika, mayaman kaya tayong bansa? Hindi ko alam. Kayo, sagutin nyo. Okay tayo guys. Kain lang kami saglit. At pagkatapos ito, punta na tayo sa Las Casas. Grabe iBox ko. Okay guys. Ayun po ang Mount Samat. Salamat sa Mount Samat. Ay, hindi po pala ako naka-waste. Pero sige, doon na sa baba. Tada! Patay! Para kang nasa rides. Ganda rin ang view pababa, oh. So, sabi sa mga lokal, 30 minutes na lang ay nasa Las Casas na tayo. Ang Las Casas ay isa sa mga sikat na lugar dito na kung saan ay bumuo sila ng mga lumang bahay, lumang style, Filipino heritage. Ngayon naman ay babiyahe kami ng 30 minutos papunta sa Bagac, Bataan para masilayan ang ganda ng Las Casas, Pilipinas de Acosar. Kasama sa bucket list naming mag-asawa ang Las Casas, Bataan dahil mahilig kami sa classic Filipino houses and fields. Ang Las Casas, Pilipinas de Acosar ay koleksyon ng heritage houses o mga sinaunang bahay. At balita namin, Paskong Pasko na sa lugar na ito. Kaya tara, let's G! Ang dami dito. Death March marker KM13B. So dito pala yung ruta ng Death March. Nakalimutan ko mag-timer. Pero anyway, tandaan ko naman kung anong oras umalis. 2:50. Ilang oras kaya binayahin ni Kamoto pati at ni Pabebe Moto. So kung Pabebe Moto pala ang tawag sa'yo, hindi ting tatawagin kita Pabebe. Ang bantot. Trip mo yun eh. Pwedeng Kamoto na lang. Kamote, pwede. Welcome! Bagac, Bataan! Yeah! Picture ka tayo dito. Sige, tara. Di ba taga-gato?
Hindi naman, dito tayo sa gilid. Okay, 20 minutes to go. At makikita na natin ang makasaysayang lugar ng Las Casas. Bebe. Pabebe. Ano, pabebe o kamote? Kamote. Na. Ganda nung pagkakakurba ng mga puno eh, no? Nakakove talaga sa... Kasi ang ganda ko kasi sa ano dito. Hindi siya, ano na eh. Edge niya yung pagkurba niya. O, sige, kurba. Oo. Grabe ka sa akin. O, sige, kurba. May lumakan eh. Eh, ano? Layo-layo sa'yo eh. Pwede na. Pwede na? 6.5 out of 10. Grabe ka in-score mo. O, yan o. O. Wala. Parang hinihila mo lang siya. O. Ayan o. O. O, ganun. Parang inihiga mo yung motor. Oo. O, eto na yung marker ng Bagak. Meron silang pa bells dyan, oh. Yung para maribeles kaliwa. Magbukas doon tayo. Gusto ko dyan. Yan na, pakaliwa na tayo doon sa may bandang dulo. Hey! Yes, finally. After 4 hours and... Hindi nga, 4 hours lang. 4 hours and 40 minutes, guys. La Casa Filipina de Aquiza. Uy, patay ka. Off-road. Ganda. Ay, man. Okay, stable naman. Bakit naman hindi nyo sinemento? Sa bagay, noong unang panahon, ganito daw ang kalsada kasi din, guys. Noong unang panahon, ang mga Kastila ay naglalakad sa mga kalsada ng Pilipinas na puro putik at merong onting-onting grama. Na parang ganito, oh. Hindi ko nga ma-imagine pa. Ganun kalayo yung nilakad nila. Ang layo niya sa entrance, ah. Bakit sa napanood kong vlog hindi naman ganito kahaba yung dinaanan? Oh! Uy! Stop! Aray ko! Aray ko. Sige lang. Bumuon ako sa ano. Huwag ka kasi dyan. Sige. Aray ko. Tagayin mo. Dahan-dahan. Sa gitna ka. Ayan. Okay na. Huwag ka sa gilid. Makapal yung buhangin, no? Ilalay mo lang yung paa mo. Ilalay mo yung paa mo. Basta unsure ka, ibaba mo paa mo. Yan guys, so magbabayad na tayo. Meron na silang deposit na 3,000. Tapos, pipirma na rin ako dun sa drone para makapagpalipad tayo. Ito. Pero allowed naman ako mag-video. Pinita tayo ng guard. Pakita na lang natin yan. Salamat! Solid dito guys, pakita ko muna. Okay! Guys, nandito na tayo. Room 205 dito. Pagpasok pa lang, may mayaman na. Hey, thank you kuya. Uy, solid aircon. Sayang aircon, lumalabas. Oh. Ganda, solid, ang bango, may mayaman guys.
Welcome sa Las Casas, mga kamoto. Kaya gagala namin kayo ngayon dito. O, nakita nyo naman yung mga drone shots natin. Swabbing-swabe. At ngayon, itutour namin kayo dito. Hey! Oh, Donya. Shoutout nga pala sa kapatid kong architect na sponsor ng aming outfitan niya. Ano kayong story behind the Las Casas? Paano siya naman? Ayun, bukas, mag-heritage tour tayo. 8:30. Sabi ng mga bumibisita dito, nakakatakot daw dito. Hindi naman. Or baka sa mga ibang nestayan dito pa, pure kahoy. Sa atin kasi concrete naman eh, no? Okay, magbabal sa ano na tayo, tour. Ito si ate yung ano natin, no? Ano pangalan niya, ma'am? Diana po. Diana. Si Ma'am Diana. Ito po si Patricia o si Crisa. So, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Good evening, Teacher Diana. Ay, hindi naman po, teacher. Ayan, so mabuhay. Maligayang pagdating po dito sa Las Casas. Ako nga po pala si Diana. So, ako po ulit yung makakasama ninyo. Libutin naman yung ilan sa mga makasaysayang bahay po. Dito naman po sa ating Balsaray. Ito lang po kayo ng konting information po about sa Las Casas. So, ang Las Casas Filipinas de Acosar, mga salitang Espanyol po ito. Nang ibig po sabihin sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acosar. Ang Acosar, yun po mismo yung apelyido ng may-ari po ng resort. Siya po si Ginoong Jose Rizalino Acosar at ng kanyang pamilya. Sila rin po yung may-ari po ng New San Jose Builders. Nagsimula po siyang mag-collect ng mga old houses in the year 2000. Binuksan po ito sa publiko year 2010. 10 years in the making po sa ngayon. 14 years na po din po ito in operation. So the main reason naman po, no, bakit inaabot ng 10 taon bago ito mabuksan sa publiko. Bawat bahay po kasi na inyong makikita dito sa ngayon, bago po nailipat, pinag-aralan po munang mabuno. Sa ngayon po, meron na po kami ditong total of 63 houses. So yung ating simbahan po dito, kanina dyan po ginanap yung wedding. So yan po ay replika ng lumang simbahan sa Balanga City, Bataan. Replika po siya ng St. Joseph Cathedral. And then yung bahay kubo naman po na nandun, actually dalawa po yan, no? So yan po yung Casa Maranao from Marawi City, Mindanao. Ang pinakamalayong bahay po na nilipat dito sa resort. Sa Mindanao, ang tawag po nila dyan, Torogan House. Pagmamayari po siya ng isang dado na nagangalan pong Sabino Ilocoa. So, ang Casa Maranao po, yan po ay best example po ng pre-colonial house. So, sa pre-colonial house, ganun po yung mga uri ng bahay na makikita nyo sa Pilipinas bago dumating yung mga Espanyol. Ang bababaan po nating bahay, isa po ito sa mga pinaka-special po na. Kasi po, ito po yung pinaka-original na bahay po namin dito sa resort. So, meron po siyang around 90 to 95% na original po na parte. So, halos original po talaga yung bahay na yan. Kaso San Juan, from San Juan, Batangas. So, yan. Pero yan po, very special siya. Kasi po, 90 to 95%. Even yung furnitures na makikita niyo po sa loob, mga original po sila. Baka nga daw po pati yung owner, sumama na po. Sumama na. Naku po, patay tayo dyan. Wala naman po naglalakad dyan. Sabi yun ha, pati yung original owner, baka sumama na yung ipat. Pasok tayo dito. Of course po, ang unang sasalubong po sa atin pag-akyat natin, yung mga pictures, mga photos ng mga nagmay-ari po ng bahay. Okay? Po dyan, on my left po, yan naman po yung Casa Mahayhay from Mahayhay, Laguna, ang pinakamatandang bahay po sa ngayon dito po sa Las Casas. So, ito po yung Casa Candaba from Candaba, Pampanga, Candaba 2. Kasi po meron tayong Candaba 1 sa Heritage Area. Ito naman po 2. So, ito po yung isang bahay na mabababaan nyo lamang po pag kayo po, mabibisita nyo lang pag nakabalsa po kayo. So,
ating boat tour. Sana na-enjoy nyo din. Naputol na kanina kasi naubos na yung aking memory card. Pero napaka-solid. Sobrang ganda. Try nyo yun pagka pumunta kayo dito sa Bataan. Sadyain nyo tong Las Casas. Sobrang ganda. Sobrang na maganda mga insan. Alright guys. Welcome dito sa Jones Bridge. Ito yung replica daw, no? Yung jeep, oh. Eh, dinaan na kapagano'n. Saan? Eh, di ba ano? Ay, hindi tama pala pag... Oh, dun tayo galing, eh. Ayun, oh, tapos ano, tara, baba tayo dyan. Ayun, oh. Ay! So, dyan kami galing kanina. Umakit kami, naglakad kami. Ayan, pababa dyan. At ito ang view, guys. Ang ganda. Woo! Napaka-solid. Natin kung ano meron dito. Saan kaya labas ito pag nire-diretso natin? Uy, huwag mo hawakan. Bawal. Uy, grabe yung ceiling, oh. Grabe art. Oh. Mga angel pang namamahinga dito. Ayun pala. Adi, buti naman may daan. Tara. Yun na, bumalik na kami sa aming kwarto. Sana walang langit-ngit dito. Sabi mong ano sa amin kanina, yung mga sinaunang house, technique pala yun, yung pagkahagdan, mayroong part na walang langit-ngit. Yung langit-ngit pag naglalakad ka. Para kapag yung paparating sa bahay ay dumaan dun sa malangit-ngit, ibig sabihin, hindi taga dun yung, yung dumadating. So, ayun guys, sana na-enjoy nyo ngayong gabi. Dahil na-enjoy namin. So, see you bukas. Tignan nyo kung maganda rin ba dito sa Las Casas pagka umaga. So, yeah. Good night. Sa susunod na video, ipapasyal namin kayo dito sa Las Casas kapag ka umaga. Sabi nila, magkaiba daw ang ganda ng Las Casas sa gabi at sa umaga. Pagkatapos naman noon, ipapasyal na rin namin kayo sa Mariveles, Bagak Road. Balita namin marami daw magagandang tanawin doon. So ano pa ang inaantay natin mga kamoto? Samahan nyo kami sa susunod na video.